Ako si Marco Salvacion. 3 taon akong nagbuhos ng pawis sa karagatan, 3 taon na walang pahinga, 3 taon na malayo sa pamilya, 3 taon na pinipiga ang katawan at kalooban sa loob ng isang malalaking cargo vessel sa gitna ng Pacific Ocean. Hindi ko ginawa iyon para sa sarili ko. Ginawa ko iyon para sa aking lolo Berting at lola Nena, ang 2 taong nagpalaki sa akin ng walang reklamo, nagbigay ng edukasyon kahit mahirap sila, at nagmahal ng walang kondisyon. Nang makaipon ako ng sapat na pera, agad akong nag-usap sa isang ahente sa Calbayog City, Samar. Bumili ako ng isang modernong seaside bungalow na may 3 kwarto, isang malawak na terasa na nakaharap sa dagat, at 10 ektarya ng bangus pond sa tabi ng lawa. Lahat iyon para sa kanila. Para sa kanilang kapahingahan. Para sa kanilang matandang araw. Inakala ko, kapag umuwi na ako, makikita ko silang nakaupo sa terasa, inuumaga sa hangin ang dagat, nagtatawanan, nagpapahinga. Ngunit ang nakita ko ay isang bagay na hindi ko kailanman inaasahan. Dahan-dahan na huminto ang tricycle na inupahan ko mula sa terminal papunta sa bahay ng aking mga lolo. 3 buwang nangungulila ang puso ko, 3 buwang hindi ko nasagot ang tawag ni Lola Nena, dahil palagi akong nasa gitna ng karagatan na mahina ang signal. Habang lumalabas ako ng tricycle at tinataas ang aking maleta, napako ang tingin ko sa isang figura sa labas ng bakod ng aming bahay. Isang matanda, payat, nakatayo sa mainit na araw ng tanghali, may hawak na pala at hinuhukay ang lupa sa tabi ng driveway. Si Lolo Berting. Ang aking lolo na dapat ay nagpapahinga na, nanonood ng teleserye, kumakain ng tinola ni Lola Nena, nasa labas ng bahay, nagtatrabaho sa ilalim ng nakasusunog na sikat ng araw. Agad kong hinubad ang aking bag at mabilis na lumakad. Lolo, ang tawag ko. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Bumalong ang luha nang hindi pa niya natatanaw ng maayos. Marco, anak, umuwi ka na pala. Niyakap ko siya ng mahigpit. Nadama ko kung gaano siya kangangayayat. Dati, matabang-mataba si Lolo Berting, ngayon, para siyang tinuklaw ng gutom. Halatang-halata ang mga buto sa kanyang balikat. Bakit ka nandito sa labas, Lolo? Saan si Lola? Anong nangyayari? Bago pa man masagot ni Lolo ang tanong ko, may malakas na boses na sumigaw mula sa loob ng bakod. Oy, Berting! Bakit tumigil ka sa pagtatrabaho? Tapusin mo muna ang driveway bago mananghalian. Lumabas mula sa pintuan ng bahay ang isang matabang lalaki na may makapal na balbas, suot ang mahal na polo shirt na may logo ng isang sikat na brand, si Mang Crispin, ang ama ng asawa ng aking ate Linda. Tumigil siya nang makita niya ako. Sino ka? Umiti ako ng dahan-dahan. Naramdaman ko ang alab sa aking dibdib, ngunit pinigilan ko muna ito. Hindi pa ngayon ang tamang oras. Bisita, ang sagot ko lamang. Kamag-anak. Pumasok ako sa loob ng bahay. Hindi ko nakilala ang sarili kong tahanan. Ang maayos na sala na puno ng mga larawan ng pamilya ay pinalitan ng malalaking framed na portrait ni Mang Crispin at ng kanyang pamilya. Ang simpleng pero magandang kurtina na pinili ko para sa bintana ay pinalitan ng mamahal na velvet na kulay purple na tila nasa palasyo. Ang aking bahay, ang bahay na binili ko ng 3 taon ng pawis, ay tila naging propiedad ng ibang tao. Narinig ko ang boses ni Lola Nena sa kusina. Lumakad ako ng tahimik. At sa loob ng kusina, nakita ko ang aking lola, ang babaeng nagpalaki sa akin, ang babaeng nagtahi ng aking uniforme sa paaralan tuwing gabi, nakaluhod sa sahig, inilalabas ang malaking lamisang plastik na sira ang isang paa. Lola Li. Bulong ko. Halos bumagsak si Lola Nena sa gulat. Nag-iiyak agad siya. Marco. Anak. Niyakap ko siya. Naramdaman ko ang kanyang pag-iyak sa aking dibdib, tahimik, ngunit puno ng pagsubpo. Para siyang taong matagal nang hindi pinahintulutang lumuha. Lola, anong nangyayari dito? Bakit nandito sa kuhol si Lolo? Bakit kayo? Save. Tinanggal niya ang aking mga kamay at tiningnan ang pintuan ng sala na nakabukas. Huwag malakas. Mababalitaan ni Crispin. Sa sandaling iyon, naunawaan ko ang lahat. Nagtatago pa pala sila. Sa sarili nilang bahay. Kinagabihan, nang matulog na si Mang Crispin at ang kanyang anak na si Rolando, asawa ng aking ate Linda,
kasama ang kanyang mga kapatid sa master bedroom at sa dalawa pang kwarto, dinala ako ni Lola Nena sa likod ng bahay. Doon ko nakita ang kanilang tinutulugan. Ang dating bodega ng pagkain, isang maliit, maligamam na silid na walang bentilador, ay puno ng kanilang mga gamit. Ang kanilang higaan ay isang folding bed na may manipis na kama. Walang aircon. Walang bentilador. Bukod sa isang maliit na bintana, walang hangin. Dito kayo natutulog, hindi ko mapigilan ang aking boses na mataas. Neve, Marco, anak. Lola. Huminga ako ng malalim. Sabihin mo sa akin ang lahat. Lahat. At sa loob ng gabi, ikinuwento ni Lola Nena ang lahat. 2 buwan matapos akong umalis pabalik sa barko, nagsabi si Ate Linda na ang kanyang biyenan, si Mang Crispin at ang buong angkan, ay mangangalaga sa kanila habang wala kami. Sumang-ayon si Lola Nena ng buong puso, dahil nag-iisa sila ni Lolo Berting at nag-aalala rin siya kung may mangyaring hindi maganda sa kanilang kalusugan. Ngunit unti-unting nagbago ang lahat. Isa-isa, kinuha ng pamilya ni Rolando ang mga kwarto. Pinalipat sina Lolo Berting at Lola Nena sa bodega. Ginawang chef si Lola Nena, nagluluto ng 3 beses sa isang araw para sa 10 katao. Ginawang hardinero at bantay bangus si Lolo Berting. Ang mga kita mula sa Bangus Pond, mga daan-daang libong piso bawat anihan, ay dinadala ni Mang Crispin sa kanyang sariling bulsa. At si Ate Linda? Tahimik lang. Tila bingi, tila bulag. Nasaan si Ate Linda ngayon, Lola? Nasa Cebu. Nagtatrabaho daw. Bihirang umuwi. At kapag umuwi man siya, sumusunod lang siya kay Rolando. Pinigilan ko ang pagyak. Pinigilan ko ang galit. Pero sa aking isipan, isang plano na ang nagbubuo. Kinabukasan, nagpanggap akong nakatulog ng maaga. Ngunit hindi. Naghihintay ako. Kinuha ko ang aking telepono at sinimulan ang aking operasyon. Ang unang ebidensya ko ay sa umaga, nang hinubaran ni Mang Crispin si Lolo Berting ng pagkakataong makapag-almusal kasama sila. Berting, huwag kang manghihiwalay dito sa mesa. Kumain ka na sa kusina. Hindi ba sabi ko sa'yo, huwag ka dito sa sala kapag kumakain kami? Nakunan ko sa video. Ang ikalawang ebidensya, ng kinagabihan, nagreklamo si Rolando sa harapan ng mga kaibigan niya na dumating para maglaro ng mahjong sa sala. Hay, ang mga matatanda talaga. Pabigat lang. Kung hindi dahil sa bahay na ito, hindi ko sila papatulugin dito ni isang gabi. Na-record. Ang ikatlong ebidensya, pinakamahalaga. Kinaumagahan ng ikatlong araw, nakita ko si Mang Crispin na tumatanggap ng pera mula sa tagabili ng bangus. 200,000 piso. Cash. Binanggit ng tagabili ang pangalan ng Bangus Pond, ang aking Bangus Pond, at ang dami ng pinagtibay na pangungupang deal sa pagitan nila. Walang resibo para sa aking mga lolo. Walang resibo para sa kahit sino maliban kay Mang Crispin. Nai-record ko ang buong transaksyon sa pamamagitan ng aking relo na may built-in na kamera, regalo ng aking kumpanya ng barko. At pinakakomplikado, kinuha ko sa drawer ng sala ang isang lumang sobre na nakalagay, bayad ng bangus, at doon ko natuklasang 60 buwang kita ng aking Bangus Pond ay walang kahit 1 sentimo na napunta sa aking mga lolo. Kinopya ko ang lahat ng papel. Binalik ko ang mga ito. Pagkatapos ay pumunta ako sa barangay hall. Pumunta ako sa opisina ng abogado sa Calbayog City, si Atty. Marigold Espinosa, isang maliit ngunit matalinong babae na kilala sa buong probinsya dahil sa kanyang mga kaso laban sa pang-aabuso sa matatanda. Ibinigay ko sa kanya ang lahat, ang video recordings, ang mga kopya ng papel sa sobre, ang orihinal na titulo ng lupa na hawak ko, ang mga resibo ng aking mga remittance mula sa barko patungo sa account ng aking mga lolo. Marco, sabi ni Atty. Espinosa habang binabasa ang mga dokumento, alam mo bang sapat ito para magsampa ng criminal case laban sa kanila? Sapat ba talaga? Section 5, ng Republic Act 9257, pang-aabuso sa matatanda. Section 315 ng Revised Penal Code, estafa. At depende sa bilang ng araw na ninakaw nila ang kita ng iyong Bangus Pond, pwede pa nating idagdag ang qualified death. Itinabi niya ang folder. Ang tanong ko lang sa iyo, kailan mo gustong ituloy ito?
Umiti ako. Sa fiesta ng barangay. 2 araw na lang. Nagulat si Achoy Espinosa. Pagkatapos ay ngumiti rin siya. Inihanda ni Achoy Espinosa ang lahat ng dokumento, isang demand letter na may kasamang komputasyon ng lahat ng ninakaw na kita ng Bangus Pond, 1.8 milyon sa loob ng 60 buwan, isang eviction notice bilang hindi otorisadong mananahan sa aking propiedad, at isang civil complaint para sa moral damages. Makipag-ugnayan rin kami sa barangay captain na si Cap Dominador Flores, isang matandang lalaki na kilala sa katapatan at sa lokal na pulisya. Ang lahat ay handa na. Kailangan ko lang ng tamang sandali. Ang fiesta ng Barangay San Roque ay ang pinakamalaking pagdiriwang sa aming lugar. Ang buong barangay ay nagtitipon sa plaza, may bandang nagtutugtog, may mga palamuti, may matatanda at kabataang nagkukwentuhan. Ang lahat ng pamilya ay naroroon. At noon ko pinili na gawin ang lahat. Si Mang Crispin, na para bang siya ang may-ari ng aming bahay at ng Bangus Pond, ay naghanda ng malaking mesa sa plaza, kumain ng lechon, nagpasalo-salo sa mga kapitbahay, nagkukwento ng malakas tungkol sa kanyang itagumpay. Sa pananim ng bangus, mabuti talaga na kami ang nandito para alagaan ang lupa, maririnig mo siya. Kung wala kami, maaaring malagasan na iyan. Tumayo si Lolo Berting sa tabi ng mesa, may hawak na basong tubig para sa mga panauhin. Tila waiter. Tila alipin. At si Lola Nena. Nasa kusina ng barangay hall, nagluluto para sa fiesta ni Mang Crispin. Hindi para sa pagdiriwang ng barangay, para sa mesa ni Mang Crispin. Doon ako lumakad papasok ng plaza. Hindi na ako nakasuot ng simpleng damit. Nakasuot ako ng maayos na polo shirt, manicured ang hitsura, at dala ang isang makapal na folder ng mga dokumento. Nandito na si Marco, sumigaw ang ilang kabataan na kakilala ko. Huminto si Mang Crispin sa kanyang pagkukwento. Lumabas si Lolo Berting mula sa likod ng mesa at halos tumakbo patungo sa akin. Marco, niyakap ko siya sa harapan ng lahat. Biglang tahimik ang plaza. Pinalaya ko si Lolo Berting at lumakad sa harap ng mesa ni Mang Crispin. Mang Crispin, sabi ko ng maayos, nang walang galit sa boses, gusto ko lang alamin, ilang taon na kayong nakatira sa aming bahay. Nagkunwari siyang nagtataka. Ano? Sino ka naman talaga? Ako si Marco Salvacion. Ang pangalan ko ang nakalagay sa titulo ng lupa at ng bahay na tinitirhan ninyo sa loob ng mahigit 3 taon, nang walang pahintulot ko at nang walang kahit isang sentimong bayad. Nagkagulo ang mga tao sa paligid. Nilapitan ako ni Rolando, si Rolando na mapagmataas, si Rolando na hindi nagtrabaho ng maayos sa loob ng 3 taon, si Rolando na gumamit ng Bangus Pond ng aking pamilya para palakasin ang kanyang sariling bulsa. Hoy, Marco, pamilya tayo. Ano ba iyang ginagawa mo? Madyambaraso ka ng aming ate. Pamilya. Inulit ko ang salita ng dahan-dahan. Tinatawag mo kaming pamilya, pero ang aking lolo ay nagtatrabaho sa aming sariling Bangus Pond bilang tasik ng iyong ama. Tinatawag mo kaming pamilya, pero ang aking lola ay nagluluto para sa inyong mga bisita araw-araw habang siya ay natutulog sa dating bodega. Lumabas si Cap Dominador mula sa likod ng pulungan. Gusto ko ring marinig ito, sabi niya ng malakas. Magpatuloy ka, Marco. Binuksan ko ang aking folder. Cap Dominador, sana basahin ninyo ito para sa lahat. Iniabot ko sa kanya ang opisyal na titulo ng lupa, ang titulo na nasa pangalan ko, ang titulo na may stamp ng Registry of Deeds, ang titulo na walang kahit isang lagda ni Rolando o ni Mang Crispin. Binasa ng kapitan ang titulo ng malakas. Natigilan ang buong plaza. Ito ay ang lupa at bahay na aming tinitirhan, bulong ni Mang Crispin. Ang sagot ko. At hindi lamang iyon. Kinuha ko ang aking tablet at pinindot ang play button. Narinig ng buong plaza ang boses ni Mang Crispin, Berting, kumain ka sa kusina. Hindi ka dapat makasabay sa mesa namin at ang tawa ng kanyang mga anak kasunod. Narinig nila ang boses ni Rolando, ang mga matatanda talaga. Pabigat lang. Narinig nila ang buong transaksyon ng bangus, ang 200,000 pisong napunta ng direkta kay Mang Crispin. Tumayo si Lola Nena sa gilid ng plaza. Nakita ko ang kanyang luha. Lumabas si Achoy Espinosa mula sa karamihan, may dalang mga papel.
Mang Crispin, Rolando, nandito ang inyong demand letter. Iniabot niya ito sa kapitan para ipabasa ng malakas. Ang nilalaman. Ang bill ng pananagutan. Back rent para sa 3 taon ng iligal na pananahan, 540,000, 15,000 buwan 36 buwan, ninakaw na kita ng Bangus Pond para sa 65 buwan. 1,820,000 moral at exemplary damages para sa dokumentadong pang-aabuso sa matatanda. 500,000 kabuuan, 2,860,000. Bukod dito, ang mga nabanggit ay nahaharap sa criminal charges sa ilalim ng Republic Act 9,257, Expanded Senior Citizens Act, Seksyon 315 ng Revised Penal Code, estafa, at posibleng qualified theft para sa nakuha na kita ng lupa ng walang pahintulot ng may-ari. Namutla si Mang Crispin. Ito ay maling paratang lahat. Mang Crispin, sabi ko, may kasama pang pulisya si Atty. Espinosa na naghihintay sa tabi ng kalsada. Ang pagpili ay sa inyo, aayusin natin ito sa pamamagitan ng batas, o aalis kayo ng maayos ngayong gabi. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang boses ang nagsalita mula sa kanan. Marco. Nandoon si Ate Linda, dumating pala ng hindi ko alam, binalitaan ng isang kapitbahay. Nakatayo siya sa likod ng pulungan, ang kanyang mga mata pula sa iyak. Lumakad siya patungo sa gitna ng plaza. Marco, patawarin mo ako. Natigilan ang lahat. Alam ko kung ano ang ginawa ng pamilya ni Rolando. Alam ko. Nagbulag-bulagan lang ako, natatakot akong kalabanin si Rolando, natatakot akong mawalan ng pamilya sa kanya. Lumuhod siya sa harapan ng aming mga lolo. Lolo, lola, patawarin inyo ako. Hindi ko kayo pinangalagaan. Hindi ko ginampanan ang aking tungkulin. Natahimik ang plaza. Lumapit si Lola Nena at itinaas si Ate Linda. Anak, sabi ng aking lola, ang pagpapatawad ay para sa nagmamahal. Ngunit ang pagiging matapang, dapat matutunan mo na iyon ngayon. Tumingin si Ate Linda kay Rolando. Ang kanyang mga mata ay nagsalita ng isang bagay na malinaw, na hindi na maaaring bumalik sa dati. Rolando, sabi niya ng mahinahon, tapos na tayo. Hindi sumagot si Rolando. Hindi na kailangan. Naroroon ang 2 barangay tanod na handa. Pinahintulutan ko si Mang Crispin at ang kanyang pamilya na kumuha ng kanilang personal na mga damit lamang, wala nang iba. Sinuri ng tanod ang kanilang mga bag bago umalis. Sa bag ni Mang Crispin, natagpuan ang 3 sobre na puno ng pera. Lahat ay kita ng Bangus Pond para sa huling 3 buwan. Sa bag ng asawa ni Rolando, natagpuan ang ilang gintong hikaw at isang pulseras, mga alahas ni Lola Nena na nawala nang hindi namin napansin. Ibinalik ang lahat sa amin. Isa-isa, nilabasan si Mang Crispin at ang kanyang pamilya ng aming bakod, hindi sa kotse, dahil ang sasakyang pinagmamayabang nila ay nalaman na rin na binili gamit ang pera ng Bangus Pond, kundi sa paa, sa ilalim ng ulan na biglang bumuhos sa gabi ng fiesta. Nakatayo si Lola Nena sa pintuan ng bahay habang humahawak sa aking braso, nanood sa kanilang pag-alis. Sana hindi na sila magbalik, bulong niya. Hindi na sila magbabalik, Lola, sabi ko. Pangako. Lumipas ang 1 taon. Ang aming bahay sa tabing dagat ay naging bahay muli, tunay na bahay. Si Lolo Berting ay hindi na nagtatrabaho sa ilalim ng araw. Umaga-umaga, makikita mo siya sa terasa, may hawak na tasa ng kape, nakatitig sa dagat na siya mismo ang naghanda ng Bangus Pond. Paminsan-minsan, lumalabas siya kasama ang aming manager ng pond para suriin ang anihan, ngunit bilang may-ari, hindi bilang manggagawa. Si Lola Nena ay nagluluto pa rin, ngunit ngayon, para lamang sa pamilya niya, sa oras na gusto niya. Nagsimula pa siyang magtanim ng gulay sa likod ng bahay, at ang kanyang hardin ay naging pinakamaganda sa buong barangay. Si Ate Linda ay nag-file na ng legal na annulment. Kumukuha na siya ng trabaho sa Kalbayog at unti-unting nagtatayo muli ng kanyang buhay. Tuwing weekend, nagbabalik siya sa bahay at tinutulungan si Lola Nena sa hardin. Ang Bangus Pond ay kumikita na ng maayos, lahat ng kita ay napupunta sa aming pamilya, namamahala ng tama at may dokumentasyon. At si Mang Crispin at Rolando. Nabalitaan naming nagbalik si Mang Crispin sa kanilang lumang lugar sa Katbalogan, ngunit walang pera, walang propiedad, at walang reputasyon.
Ang mga dating kaibigan ni Mang Crispin ay tumalikod sa kanya nang makalat ang balita ng fiesta. Si Rolando ay nagtatrabaho ngayon sa palengke ng isda, inililinang ang bangus na hindi naman niya pag-aari, pinagbabayad ng mababa, walang karangalan. At ang pinakamatalim na bahagi ng karma? Nang magkasakit si Mang Crispin at kailangan ng pag-aalaga, si Rolando, ang kanyang sariling anak, ay sabi lamang, "Tatay, hindi ko kaya. Ako mismo ay walang pera. Huwag kang umasa sa akin." Ang parehong salitang iniutos niya noon kay Lolo Berting, narinig niya mula sa sarili niyang anak. Isang hapon, habang nakaupo kami ni Lolo Berting sa terasa at tinitingnan ang bangus pond na kumikislap sa liwanag ng araw, sinabi niya sa akin, "Marco, alam mo kung anong pinakamahalaga sa lahat?" "Ano, Lolo?" "Hindi ang bahay. Hindi ang bangus. Hindi ang pera." Ninitian niya ako. "Ang iyong dignidad at ang pagmamahal ng tunay na pamilya. Iyon lang ang hindi ninakaw nila sa atin." Huminga ako ng malalim. Nakita ko si Lola Nena na nagtatawa sa kanyang hardin, ay hawak na puting bulaklak. Sa sandaling iyon, naunawaan ko kung bakit ko pinaghirapan ang lahat. Hindi para sa bahay. Hindi para sa bangus pond. Kundi para sa araw na ito, ang araw na makita ko silang maligaya. Malaya. Dignidad. At dahil doon, sulit ang lahat. Huwag kailanman manlait sa mga taong nagmahal sa iyo ng walang kondisyon, sapagkat ang puso ng Diyos ay laging nakikinig. At ang bawat luha ng matanda ay isang panalangin hinihintay ang sagot. Mayroon kang mga sandaling hindi mo malilimutan kahit kailan. Hindi dahil maganda ang alaala, kundi dahil binago nila ang lahat, sa iisang hininga, sa iisang pangungusap. Iyon ang nangyari sa akin sa gabi ng aking ika-25 kaarawan. Nasa loob kami ng Cafe Habana sa Quezon Avenue, isa sa mga piling restaurant na paborito ni Virginia de la Cruz. Maliwanag ang ilaw, malakas ang ingay ng mga tao sa paligid, at sa harap ko, nakaupo ang babaeng nagtaas sa akin, ang babaeng nagpapanggap na aking ina sa loob ng 25 taon. Nakasuot siya ng kulay burgundy na damit. Nakangiti. At habang hawak niya ang kanyang baso ng red wine, sabi niya sa akin nang walang kahihiyan, nang walang anumang pagdududa. "Maricel, ang totoo, pinananatili ka namin dahil sa benepisyo sa buwis." 6 na salita lang. Pero tila binatak ng bawat isa ang isang hibla ng tela na matagal ng tinahing pagsasama. Sa loob ng 25 taon, akala ko alam ko na ang lahat. Akala ko, bawat sakripisyo nila para sa akin ay nagmumula sa pagmamahal. Akala ko, ang pamilya ay pamilya, hindi negosyo. Pero hindi ako umiyak. Hindi ako tumayo at lumabas. Hindi ko binasag ang alak sa mesa. Iniabot ko ang aking kamay sa loob ng aking bag, at may kinuha akong sobre. Ang mga taong nakaupo 3 mesa sa likod ni Virginia, hindi sila estranyo sa akin. Pinili ko sila. Inayos ko ang lahat. Magsasalita na sila sa tamang oras. Pero bago ko ipaliwanag kung ano ang nasa loob ng sobrang iyon, kailangan mong marinig ang buong kwento, mula sa simula. Kailangan mong malaman kung bakit nagsimula ang lahat sa isang maalikabok na kahon sa bodega ng bahay, kung paano nabago ang bawat alaala ng aking pagkabata sa loob ng isang gabi, at kung paano ko pinlano ang sandaling iyon sa Cafe Habana ng halos 8 buwan. Mayroon kang mga sandaling pinipili kang ng buhay, tumangis ka ba, o tumalikod? Tumayo ka ba para sa iyong sarili, o patuloy na magpapatira pa? Nang marinig ko ang mga salitang iyon mula kay Virginia, napagdesisyonan ko, hindi lang para sa aking sarili, kundi para sa lahat ng taon na ginugol ko sa paniniwala na ang pagmamahal ay may presyo. Ito ang aking kwento. 8 buwan bago ang gabing iyon sa Cafe Habana, naabutan ko ang aking sarili na nakaupo sa sahig ng bodega ng bahay ni na Virginia at Rodrigo de la Cruz sa Batasan Hills, Quezon City. Martes ng hapon iyon. Hinilingin ni Virginia na linisin ko ang bodega, dahil may plano silang gawing bisita kwarto para sa papuntang pinsan na si Christine. Walang sinabi si Rodrigo. Ganoon lagi siya, tahimik, sumusunod, parang bahagi ng kasangkapan sa loob ng kanilang tahanan. Puno ng lumang gamit ang bodega. Mga kahon ng lumang damit, ilang basag na baso, at mga dokumento na hindi na ginagamit. Nagsimula akong mag-ayos ng maayos, nagtatanong kung alin ang itatapon at alin ang itatago.
Nang maabot ko ang pinakadulo ng istante, naramdaman ko ang isang kahon na nakalagay sa likod ng lumang utak tubig. Simpleng kahon lang ito. Gawa sa karton, may kasamang lumang takip. Hindi siya kakaiba. Pero nang buksan ko siya, tila natayo ang lahat ng balahibo ng aking balat. Sa loob, isang Manila folder. Maputi pa rin kahit matagal na siguro roong nakalagay. Binuksan ko ang folder. Sa loob ay 2 dokumento. Ang una ay isang opisyal na papel na may titik sa itaas, sertipiko ng pag-ampon, Republic of the Philippines, Pamilya de la Cruz. May petsa ito, Abril 3, 2000. Ang aking pangalan, Santos Maricel, ay malinaw na nakasulat. Ang pangalan ng aking tunay na ina ay naroroon din, Reyes Eleanor. Ang pangalawa ay isang resibo mula sa isang accounting firm. Nakatala dito ang mga bawas sa buwis na natanggap ng mga de la Cruz noong taong iyon. May isang linya na naka-highlight sa dilaw, Dependent Child Tax Benefit, 80,000. Nagtitinginan ang 2 dokumentong iyon sa akin mula sa aking mga palad. Sa loob ng mahabang sandali wala akong naisip. Hindi ako umiyak. Hindi ako humiyaw. Naroroon lang ako sa sahig ng bodega, hawak ang mga papel, at dahan-dahang tinatanggap ng aking isipan ang isang katotohanang hindi ko handa na tanggapin. Ang aking pagpapalaki ay isang kalkulasyon. Hindi ako anak para sa kanila. Ako ay benepisyo sa buwis na lumakad at nagsalita. Ibinalik ko ang folder sa loob ng kahon. Sinalita ko sa aking sarili ng kalmado, huwag muna magalit. Alamin mo muna ang lahat. Iyon ang simula ng lahat. Sa gabi ng panahon na iyon, nagpanggap akong matulog ng maaga. Nag-excuse ako kay Virginia na masakit ang aking ulo, pumasok sa aking kwarto sa itaas, at tahimik na muling binasa ang mga nakita kong papel. Hindi ako nagbukas ng ilaw. Nagbasa ako gamit ang flashlight ng aking cellphone para hindi mapansin ni Virginia kung may nagising siyang ilaw sa ilalim ng pinto ko. Ang sertipiko ng pag-ampon ay malinaw. Ang aking buong pangalan, Santos Maricel Reyes. Iyon ang orihinal. Nang amponin ako ng mga de la Cruz, binago ang aking apelyido. Wala akong alam tungkol dito. Itinago nila ito. Ang pangalan ng aking tunay na ina, Eleanor Reyes, nakatira noong panahon na iyon sa Calamba, Laguna. 22 taong gulang nang isuko niya ako. 22. Bata pa siya. Walang nakalista bilang ama. Ang resibo sa buwis ay mas nakakasakit. Ang bawas ng 80,000 ay bahagi ng mas malaking pakete ng benepisyo na tinanggap ng mga de la Cruz sa loob ng maraming taon habang maliit pa ako. May nakalagay sa isang tala ng accountant, nare-renew bawat taon hanggang 18 taon ang bata. Ibig sabihin, sa loob ng 18 taon, ginamit nila ang aking presensya para makakuha ng bawas sa buwis. Bawas sa buwis. Hindi kaluluwa. Hindi anak. Bawas sa buwis. Noong gabing iyon, nagpalipas ako ng maraming oras sa pagbabalik tanaw. Naalala ko ang lahat ng beses na tinanggihan nila ang aking mga hiling, ang enrollan sa kolehiyo, ang magkaroon ng sariling kwarto, ang simpleng pag-aambisyon. Sa bawat pagkakataon, sinabi ni Virginia, sapat na ang aming ginagawa para sa iyo. Huwag maging mapanghihingi. Noon, naniniwala ako. Ngayon, naunawaan ko na, ang sinabi nilang ipagsasakripisyo ay investment. At ang mga benepisyo nila ay tapos na nang maabot ko ang 18. Ngunit hindi pa rin sila nagpaalis sa akin. Bakit? Dahil nagbabayad pa rin ako ng upa. 5,000 bawat buwan para sa maliit na bodega kwarto sa likod ng kanilang tahanan. Pagkatapos ng lahat ng taon ng pagsilbi bilang kibawas sa buwis, naging tenant pa rin ako. Hinawakan ko ang folder ng mahigpit. Nagdesisyon ako ng 3 bagay sa gabing iyon. Alamin ang totoo tungkol kay Eleanor Reyes, huwag aminin sa mga de la Cruz na alam ko na, at maghintay ng tamang panahon para sa katotohanan na magsalita para sa sarili nito. Sa susunod na ilang araw, naging mapa ang aking utak. Dinisenyo ko ang isang plano na hindi gagawa ng ingay, walang confrontation, walang drama, walang luha sa harap ni na Virginia at Rodrigo. Una, kailangan ko ng patunay. Hindi sapat ang isang lumang dokumento. Kailangan ko ng UFA. Naalala ko si Jessa Garcia, ang aking pinakamatalik na kaibigan mula pa ng high school kami sa Commonwealth. Siya lang ang nagtitiwala ko ng ganap.
Tinanggap ko ang kanyang alok na regalo para sa aking kaarawan na isang Ififi Ancestry Kit na binili niya online. Sa kanyang tingin, ito ay biro lang para malaman mo kung may dugong Espanyol ka. Para sa akin, ito ay magiging pinakamahalaga kong sandata. Pinasa ko ang kit, inlagay ang aking plato sa kahon at ipinadala sa laboratorio. 3 linggo ang hinintay. Sa panahon ng paghihintay, nagsimula na akong maghanap kay Eleanor Reyes. Ginamit ko ang Facebook dahil doon naghahanap ang mga Pilipino. Maraming Eleanor Reyes sa Facebook, ngunit mahalaga ang mga detalye. Laguna, Nars, nasa kalagitnaan ng ika-4 na dekada na ngayon. Pagkatapos ng 3 linggo ng paghahanap, nakahanap ako ng isang profile. Isang babae sa San Pedro, Laguna. Nars sa isang ospital. Ang kanyang mga litrato ay pamilyar, hindi sa mukha, kundi sa mata. Iyon ang aking mga mata. Nang dumating ang resulta ng Ififi, halos hindi ako huminga habang binabasa ito. 79.6% nakatugma sa isang miyembro ng pamilyang nagparehistro rin sa parehong serbisyo, isang tao na ang screen name ay Eleanor San Pedro. Siya talaga. Hindi ko agad tinawagan. Maingat akong nag-isip. Isinulat ko ang aking mensahe ng 10 beses bago ko ito ipadala. Sa huli, simple lang ang mensahe. Po, Maricel po ako. Tingin ko po baka kayo ang aking tunay na ina. Mayroon po akong dokumentasyon. Pwede po ba tayong mag-usap? 3 oras pagkatapos, may reply na. Isang maikli, mahigpit na pangungusap. Maricel. Hinihintay kita. Tawagan mo ako. Lumabas ako sa kwarto, pumunta sa tapat ng bahay at tumawag. Nang marinig ko ang kanyang boses sa telepono, malambot, nangangalog, napaluha na ako. Sa unang pagkakataon mula nang makita ko ang folder, umiyak na rin ang aking puso. Ang boses ni Eleanor Reyes ay mahinahon, tulad ng isang nurse na sanay na pumanatag ng mga takot. Pero sa unang ilang segundo ng aming unang tawag, marinig mo ang pagyanig sa ilalim ng kanyang mga salita, isang bagay na matagal nang pinigilan. Maricel, sabi niya. Maricel talaga ang iyong pangalan. Iyon ang pinili ko para sa iyo. Sinabi niya na palagi niyang alam na ang aking pangalan ay nanatili. Nang lumagda siya sa mga dokumento, o hindi kaya niya naintindihan ang buo na nilalaman ng mga ito, iprinomisa niya sa sarili niya na kung may paraan, mahahanap niya ako. Namumuong luha pa rin ako habang nakikinig, nakatayo sa gilid ng daan sa labas ng bahay ni na Virginia, nakatingin sa kalangitan. Bahagi ng akin ay nais sumigaw. Bahagi ay nais na tumahimik at lang makinig magpakailanman. Sa loob ng susunod na ilang linggo, paunti-unti kaming nag-usap ni Eleanor. Nagpadala siya ng mga larawan ng kanyang tahanan sa San Pedro, ng kanyang asawa na si Benedict, at ng kanyang anak na si Carlo. 21 taong gulang na si Carlo. Ang aking kapatid. Sa bawat larawan, nakikita ko ang mga piraso ng aking sarili, ang hugis ng aking ilong, ang paraan ng aking ngiti, ang kulay ng aking balat sa araw. Sa loob ng 25 taon, palagi akong nagtatanong kung saan ko nagmula. Ngayon, nasa harap ko na ang sagot. Nagkwento si Eleanor sa akin ang totoo. 22 siyang taong gulang nang ipinanganak ako. Mag-aaral pa lang siya ng nursing sa isang paaralang malapit sa Calamba. Walang trabaho, walang sariling bahay, at ang kanyang mga magulang, ang aking lolo at lola na hindi ko kilala, ay nagpuwersa sa kanya na isuko ako para sa mas magandang kinabukasan. Lumuha ang kanyang boses habang ikinukwento ito. Hindi ako nagbigay ng pahintulot ng lubos. Pinirmahan ng aking mga magulang. Sinabihan nila ako na ito ay para sa iyong ikabubuti. Pero walang araw na lumipas na hindi kita naalala, Maricel. Iyon ang sandaling naramdaman ko na ang aking galit ay hindi para kay Eleanor. Ang aking galit ay para sa sistema na nag-alis ng pagpipilian sa dalawa sa amin, sa isang batang ina na walang suporta, at sa isang sanggol na naging numero sa tax form. Ilang linggo matapos ang aming unang tawag, nagpulong sina Eleanor at ako sa isang coffee shop sa Sta. Rosa, Laguna, kalahating daan sa pagitan ng aming mga lugar. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko siya ng personal. Nang lumakad siya papasok sa pintuan ng coffee shop, titigil ang oras para sa akin. Nakita ko ang aking mga mata sa kanyang mukha. Nakita ko ang aking mga kamay sa kanyang mga kamay.
Naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hinahanap, ang pakiramdam ng pagkilala. Tumayo kami pareho. Lumakad patungo sa isa't isa. At nang yakapin niya ako, hindi na ako nagtanong kung dapat ba akong umiyak. Umiyak na lang ako. Nang makaalis na ang emosyon sa aming mesa, inilabas ni Eleanor ang isang maliit na sobre. Sa loob ay isang litrato ng isang sanggol, wala pang 2 araw ang tanda, nakabalot sa kumot na may maliit na rosas na pulseras na nakatali sa pulso. Ikaw iyan, sabi niya. Ang pulseras ay kasama mo nang dalhin ka sa sentro ng pag-ampon. Itinago ko ang kopya ng litrato. Kinuha ko ang litrato. Maingat na hinawakan, tulad ng isang bagay na malamang mabasag. At sa gitna ng Rosa Coffee Shop, sa harap ng aking tunay na ina, naramdaman ko ang buong bigat ng lahat ng taon na lumipas. Ipinagkwento ni Eleanor ang detalye ng pinirmahang dokumento. Ang kanyang mga magulang ang pumirma sa dokumento ng pagsuko, hindi siya. Siya ay kasalukuyang naroroon, ngunit ang isang abogado ay hindi naroroon para sa kanya, ito ay para sa mga De La Cruz. Hindi niya naintindihan ng buo ang lahat ng nilalaman ng papel. Nang lumayas ako sa bahay ng aking mga magulang, sabi niya, siningil ako ng kanilang konsensya na ikaw ay nasa mas magandang lugar. Kaya nagpatuloy ako. Nag-aral, nagtatrabaho, naghanap ng paraan na mabuhay. Pero palagi akong may dala-dala. Ngayon naintindihan ko na ang komplikadong emosyon na nararamdaman ko sa loob ng ilang linggo. Hindi galit kay Eleanor. Simpatsya. At isang bagong lakas dahil ang babaeng nasa harap ko ay hindi sumuko. Naghanap siya ng paraan. At sa loob ng 25 taon, hinintay niya ang araw na ito. Nang makauwi ako galing sa Rosa, ang aking pag-iisip ay mas malinaw na kaysa dati. Hindi na sapat ang tanging kaalaman. Kailangan ko ng plano. Kinausap ko si Jessa. Siya ang tanging tao sa aking lumang mundo na mapagkakatiwalaan ko ng buo. Habang nakaupo kami sa labas ng isang Jollibee sa Commonwealth, ikinuwento ko sa kanya ang lahat, ang folder, ang dokumento, si Eleanor, ang Nang tapos na ako, nanatiling tahimik siya ng ilang sandali. Pagkatapos sabi niya, Maricel, anong plano mo? Sinabi ko sa kanya, gusto ko na ang katotohanan ay marinig, hindi sa pribado, hindi sa loob ng bahay ni na Virginia at Rodrigo kung saan maaari nilang kontrolin ang usapin. Gusto ko na marinig ito sa harap ng mga taong kilala nila. Gusto ko na makita ng komunidad nila kung sino talaga sila. Pero hindi ito tungkol sa paghihiganti, sabi ko. Ito ay tungkol sa pagsasarado. Kaya inihanda namin ang lahat ng maingat. Una, nag-imbita si Virginia ng buong pamilya para sa aking ika-25 kaarawan sa CAF, Habana sa Quezon Avenue, isang lugar na pamilyar sa kanila, kung saan marami silang kakilala. Pangalawa, nagkasundo kami ni Eleanor na siya, si Benedict, at si Carlo ay upo sa isang mesa sa loob ng parehong restaurant, 3 mesa ang distansya mula sa aming mesa. Bago pa magsimula ang hapunan, nasa loob na sila. Pangatlo, inihanda ko ang sobre. Sa loob nito, ang kopya ng SAT result, ang kopya ng sertipiko ng pag-ampon, at isang larawan ng aming pagpupulong ni Eleanor sa Rosa. Pang-apat, inimbitahan ni Jessa si Pastor Dante Miranda, ang pastor ng simbahan ng mga De La Cruz, na dumalo sa isang maliit na isorpresa para sa kaarawan ng isang miyembro ng kongregasyon. Isang inosenteng imbitasyon, pero ang pagdating niya ay magiging saksi sa lahat. Sa loob ng 8 buwan, nagpanggap akong walang nalalaman. Nagbayad ng upa. Nagtatrabaho. Nag-iimpok ng pera para sa araw ng paglipat. Tiniis ko ang bawat nakakasakit na salita ni Virginia, ang bawat pagkakataon na ipinahiwatig ng kanyang mga kilos na ako ay panauhin lang sa kanilang tahanan, hindi anak. Sa bawat gabing iyon, hawak ko ang pulseras na litrato ni Eleanor at pinananatiling buhay ang apoy ng aking determinasyon. Hintayin mo ang tamang sandali, sabi ko sa aking sarili. At pagdating nito, handa ka na. Biyernes ng gabi nang pumasok kami sa CAF Habana. Puno ang restaurant, mga pamilya sa mga mesa, malakas ang tugtog ng banda sa isang sulok, at ang amoy ng mga lutong Pilipinong pagkain ay puno ng hangin. Inayos ni Virginia ang mesa namin ng maaga. Nakaupo sa mesa kami, si Virginia at Rodrigo, si Tita Cora at Tito Elmer, at 2 pang kakilala ng mga De La Cruz. Inaayos ni Virginia ang kanyang pasalubong beses,
Ito ay ang gabi na kanyang pinlano ding ang kanyang sorpresa para sa akin. Hindi niya alam na ako rin ay may sariling sorpresa. Mula sa aking upuan, maingat kong sinuri ang restaurant. 3 mesa sa likod ng aming mesa, naroroon sila. Si Eleanor, nakatalikod sa direksyon ng aming mesa. Si Benedict sa tabi niya. Si Carlo, na nakatingin sa menu, nagpapanggap na nagbabasa. Nagbigay siya ng maikli at tahimik na pagkilala ng masalubong namin ang mga mata. Kumain muna. Kausapin ni Virginia ang mga tita, ang mga kaibigan, isinaysay ang ilang isakripisyo, para sa akin, ang karaniwang performance niya. Pinakinggan ko. Pinaghintay ko ang aking oras. Sa pagdating ng dessert, lumuwag ang pag-uusap. Ang mga tita ay nagkukwento. Si Rodrigo ay tahimik na kumakain. At si Virginia, napansin ko na hawak niya ang isang sobre sa ilalim ng mesa. Iyon ang aking senyal. Hinawakan ko ang aking sariling sobre sa loob ng bag ko. Ibinaba ko ang aking tinidor. At naghintay. Maricel, sabi ni Virginia, medyo malakas para marinig ng lahat sa mesa, ngayong ikaw ay 25 na, may ipapaliwanag kami sa iyo. Napalunok ako. Hinayaan ko siyang magpatuloy. Ang totoo, wika niya nang may ngiti sa kanyang labi, tulad ng isang taong naghahayag ng isang matagal na inabangan, pinalaki ka namin ng mga De La Cruz, hindi dahil sa pagmamahal lamang. Pinananatili ka namin dahil sa benepisyo sa buwis. At ngayon na 25 ka na, wala ka ng silbi sa amin. Kaya maihatid kaming balita. Nanatili akong tahimik. Hinayaan ko ang kanyang mga salita na makuha ng lahat ng tenga sa mesa. Pagkatapos, dahan-dahan akong ngumiti at iniabot ko ang aking kamay sa loob ng aking bag. Nang makita ni Virginia ang aking ngiti, nagbago ang kanyang ekspresyon. Inaasahan niya ang luha. Inaasahan niya ang takot. Hindi niya inaasahan ito. Hinila ko ang sobre mula sa aking bag at inilagay ito sa mesa ng tahimik. Ate Virginia, sabi ko, hindi ko na siya tinawag na nanay sa loob ng 8 buwan sa aking isip at ngayon, pati ang aking bibig ay sumusunod na, matagal ko na itong alam. Nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Alam ko ang tungkol sa sertipiko ng pag-ampon. Alam ko ang tungkol sa 80,000 na benepisyo sa buwis bawat taon. Alam ko ang tungkol sa pinirmahan ng mga magulang ng aking tunay na ina nang walang tunay na pahintulot niya. At alam ko ang aking tunay na pangalan, Santos, Maricel Reyes, dahil may nagpanatili ng alaala ng taong iyon sa loob ng 25 taon. Hinukay ng aking kamay ang loob ng sobre at inilabas ang 3 dokumento, ang FIFI result, ang kopya ng sertipiko, at ang larawan ng aking pagpupulong ni Eleanor sa STA. Rosa. Inilagay ko ang mga ito sa mesa, nakaharap sa lahat. Ito ang aking tunay na pamilya, sabi ko, at doon pinindot ko ang isang simpleng mensahe sa aking cellphone, ang aming napagkasunduang senyal. Sa likod, narinig ko ang pag-angat ng mga upuan. Lumingon ang lahat sa mesa. Si Eleanor ay tumayo ng dahan-dahan, tiningnan ang aming mesa ng buong dignidad. Si Benedict ay katabi niya. Si Carlo ay tumayo rin, medyo alanganin pero tuwid ang tikas. Lumakad si Eleanor patungo sa aming mesa. Nang makarating siya sa tabi ko, naglagay siya ng kamay sa aking balikat, mahinahon, tiyak at walang pag-aalangan. Heto ako, Maricel, sabi niya ng simple. Nagbukas ang bibig ni Virginia. Isang alingawngaw ang lumabas, isang bagay na katulad ng pagtatanong, ng pagtatanggol, ng galit. Ngunit bago niya maibuka ang kanyang bibig ng buo, tumayo ang isang tao mula sa isa pang mesa sa kalapit na silid. Si Pastor Dante Miranda, ang ministro ng kanilang simbahan sa Batasan Hills, ay naroroon. Nakatayo siya, nakahalukip-kip at nakatingin kay Virginia ng walang ngiti. Pinigilan ng presensya niya ang lahat ng sasabihin pa ni Virginia. Hindi pa tapos ang gabi. Dahil si Virginia, kahit nahihiya at gulat, ay hindi sumusuko ng ganoon kadali. Nang makaalis ang unang pagkabigla sa kanyang mukha, inilabas niya rin ang kanyang sobre. Inilagay ito sa mesa ng mailakas, isang maingay na thud na narinig ng lahat sa aming mesa. Kahit ano ang iyong isinagawa ngayong gabi, sabi niya ng malamig, may karapatan kaming legal na ito ay gawin. Ikaw ay nakaupa sa amin. At ito ang iyong abiso. Binuksan ko ang sobre. 2 dokumento ang naroroon,
isang demand letter para sa pagtaas ng upa mula 5,000 papunta 12,000 bawat buwan at isang 30 araw na abiso sa pagpapaalis. Ang iyong pinsan na si Christine ay lilipat sa iyong kwarto. Patuloy ni Virginia, ngayon ay mas mababa ang kanyang boses dahil nakakaramdam na siya na nakatingin ang lahat sa kanya. Ikaw ay mayroon na lamang 30 araw. Dahan-dahan kong ibinalik ang mga dokumento sa loob ng sobre. Tiningnan ko si Virginia ng direkta sa mata at sabi ko ng tahimik. Handa na ako. Wala siyang naintindihan sa sagot ko hanggang sa sumunod na gabi nang bumalik na ako sa kwarto at simulan ang aking pag-aayos ng mga gamit. Sapagkat sa loob ng 8 buwan, hindi lang katotohanan ang inihanda ko. Nag-ipon din ako. Nagtabi ng pera para sa deposito ng bagong tirahan. Naghanap na ng kwarto sa San Pedro, Laguna, malapit sa tahanan nina Eleanor at Benedict. At natapos ko na ang lahat ng pakikipag-ugnayan na kailangan para sa aking paglipat. Sa ibang salita, ang abiso ni Virginia ay hindi balita para sa akin. Ito ay pahintulot. Nang lumabas na kami sa restaurant ng gabing iyon, si Rodrigo ay nangunahan ng lumabas, nag-iisa, walang sinabi, walang nagawa. Sumunod si Virginia, ngayon ay nagmamadaling lumakad, nakita na ng lahat ng kanyang mga kakilala sa restaurant ang lahat ng nangyari. Si Jessa ay naghintay sa labas. Nang makita niya ako, niyakap niya ako ng mahigpit. Niyakap ko rin siya, hindi dahil sa luha, kundi dahil tapos na. Ang pinakamahirap na bahagi ay tapos na. Ang susunod na kabanata ng buhay ko ay nagsisimula. Nang sumunod na linggo, hindi dumalo si Virginia sa kanilang simbahan sa Batasan Hills. Nalaman ko ito kay Jessa, na nanatili pa sa lugar para manood ng mga pangyayari. Sa loob ng mga araw pagkatapos ng gabi sa CAF, Habana, mabilis na kumalat ang balita, ang paraan ng lahat ng balita sa maliit na komunidad, sa Facebook. Hindi nag-post si Jessa ng kahit ano. Hindi nag-post ang sinuman na kasama namin sa hapunan. Pero ang mga tao sa restaurant ay naroroon. At ang mga taong naroroon ay may mga kaibigan. At ang mga kaibigan ay may mga cellphone. Sa loob ng isang araw, narinig ni Pastor Dante ang mga tanong mula sa kanyang kongregasyon. Hindi siya nagtago sa mga ito. Sa linggong iyon, pinili ni Pastor Dante na mangaral tungkol sa pagkakaiba ng pagmamahal at obligasyon. Walang pangalan na binanggit. Ngunit lahat ng naroroon ay alam kung sino ang tinutukoy. Ang isang magulang, sabi niya mula sa pulpito, ay hindi isang accountant. Ang pagmahal sa isang bata ay hindi isang linya sa balanse ng bangko. Kapag ginamit natin ang isang tao, lalo na ang isang bata, bilang paraan ng ating sariling benepisyo, tinatanggihan natin ang pinakasagradong tiwala ng Diyos. Matapos ang serbisyo, personal na nakipag-usap si Pastor Dante kay Virginia sa labas ng simbahan. Hindi nalaman ni Jessa ang buong nilalaman ng usapan. Ngunit nakita niya si Virginia habang lumalakad pabalik sa kanyang kotse, walang kasama, ang kanyang mukha ay tila mas matanda kaysa ng araw bago. Sa loob ng 3 linggo, tinanggal si Virginia mula sa kanyang posisyon bilang miyembro ng Bazaar Committee ng simbahan. Unti-unti, ang mga taong dating nakikita siya bilang mabuting ina at marangal na babae sa komunidad ay nagsimulang lumayo. Pumunta siya sa supermarket sa ibang bayan para hindi makita ng mga kakilala. Ang kapalaran na pinlano niya para sa iba ay bumalik sa kanya tulad ng anino. Habang naririnig ko ang mga balitang ito mula kay Jessa, wala akong naramdamang galak. Ang paghihiganti ay hindi kailanman ang layunin ko. Ang katotohanan ay naghahanap ng sarili nitong daan at ginawa niya ito. Kailangan lang niya ng taong tumayo at nagsalita ng walang takot para magsimula ang proseso. Iyon lang ang ginawa ko. 3 araw pagkatapos ng gabi sa CAF Habana, nagsimula akong mag-impact. Wala nang drama. Wala nang luha. 4 na kahon ng karton, ang lahat ng mga bagay na mahalaga sa akin sa loob ng 25 taon ng pamumuhay sa bahay ng mga De La Cruz. Nakatabing sa isang silya ang aking backpack, at sa labas ng bahay ay naghihintay ang aking Toyota Vios, ang kotse na binili ko gamit ang aking ipon mula sa trabaho. Nang maipake ko na ang lahat, lumakad ako ng 1 beses sa buong kwarto. Tinanaw ko ang mga dingding, ang kisame, ang bintana na nakaharap sa hardin. 25 taon ng buhay. Ngunit habang nakatingin ako sa paligid, hindi ko naramdaman ang kalungkutan, naramdaman ko ang kaliwanagan. Iniwanan ko ang susi sa ibabaw ng mesa.
Hindi na ako nagpaalam kay Virginia. Hindi ko na ito kinailangan. Si Rodrigo ay nasa sala nang dumaan ako. Naupuan siya, hawak ang kanyang tasa ng kape, nakatingin sa sahig. Hindi kami nagkatagpo ng mga mata. Ngunit habang papunta na ako sa pintuan, marinig kong sabi niya ng napakahina. Ingat ka, Maricel. Hindi ko siya sinagot. Ngunit sa aking puso, tinanggap ko ang mga salitang iyon, hindi bilang patawad, hindi bilang katwiran, kundi bilang ang tanging bagay na kaya niyang ibigay. 2 oras na biyahe papunta sa San Pedro, Laguna. Habang nagtitrakbol ako sa Slex, narinig ko ang musika mula sa radyo ng kotse, at sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, naramdaman ko ang pakiramdam ng pagpunta sa bahay. Naghihintay si Eleanor sa labas ng kanilang bahay nang dumating ako. Si Benedict ay katabi niya, at si Carlo ay nakasandal sa pintuan, medyo alanganin, ngunit mumiti nang makita niya ang aking kotse. Nang buksan ko ang pintuan ng sasakyan at lumabas, lumapit agad si Eleanor. Niyakap niya ako tulad ng isang ina na matagal nang nag-aabang, nang walang mga salita, nang walang kondisyon. Nandito ka na, sabi niya lang. At sa 3 salitang iyon, naramdaman ko ang lahat ng naging kakulangan sa akin sa loob ng 25 taon. 1 linggo matapos ang aking paglipat sa San Pedro, inakaya ko ni Eleanor sa opisina ng Public Attorney's Office sa lungsod ng Biñan, Laguna. Ang abogado na nakatalagang tumutulong sa aming kaso ay si Atty. Sarah Villanueva, isang babae sa kalagitnaan ng 30, malinaw ang tingin at maayos ang pananalita. Nag-abot siya ng kamay at sinabing siya ay dumingig na ng aming sitwasyon mula sa aming paunang mensahe. Umupo kami sa kanyang maliit na opisina. Inilatag ko ang mga dokumentong mayroon ako, ang sertipiko ng pag-ampon, ang FIFI result, ang kopya ng resibo sa buwis, at ang mga larawan. Una niyang binasa ang lahat ng tahimik. Pagkatapos, tinanaw niya ako. Maricel, sabi niya, ang banta ni Rodrigo de la Cruz na itanggal ka sa pamilya o disuwinin ka, walang basehan iyon sa batas ng Pilipinas. Walang legal na mekanismo para sa pagdisow ng isang adult na anak. Ang adopsyon na natapos noong 2000 ay permanente. Hindi ito mababago ng kanilang salita o anumang dokumento na nais nilang ipasok ngayon. Naramdaman ko ang isang bigat na umalis mula sa aking dibdib. Tungkol naman sa record ng iyong adoption, patuloy niya, maaari kang humingi ng kopya mula sa local civil registrar ng lugar kung saan natapos ang adoption at mula sa National Authority for Child Care. Kaya mong makuha ang iyong original na birth certificate na naglalaman ng pangalan ng iyong biological mother. Tumulong si Atty. Villanueva sa paghahanda ng mga form at liham para sa Registry of Deeds at sa NACSI. Sa loob ng 2 linggo, dumating ang mga dokumento. Nang makita ko ang aking original na birth certificate, Santos, Maricel Reyes, anak ni Eleanor Reyes, hawak ko ito sa aking mga kamay ng matagal na panahon. Ito ang pinakamahalaga sa lahat ng papel na aking nakita. Dahil itong papel na ito ang nagsasabi sa mundo kung sino talaga ako, hindi isang bawas sa buwis, hindi isang tenant, hindi isang palamura. Isa akong tao. Isa akong anak. Bago kami umalis sa opisina ni Atty. Villanueva, sinabi niya sa amin ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Sa lahat ng kaso na aking nakita, ang pinakamatapang na hakbang ay hindi ang pagharap sa korte. Ito ang pagharap sa katotohanan ng iyong sariling kasaysayan. Ginawa mo iyon. Proud na proud ako sa iyo. 3 buwan pagkatapos ng aking paglipat, tumunog ang aking cellphone ng 9:00 ng gabi. Hindi kilalang numero, ngunit nang sagutin ko, nakilala ko agad ang boses. Si Rodrigo. Hindi siya nagpakilala. Nagsimula siyang magsalita ng diretsyo, tulad ng isang taong matagal nang nag-aabang na sabihin ang isang bagay na nanatiling nakakulong sa kanyang dibdib. Maricel, kailangan mong malaman ang tunay. Nung kinuha ka namin, kami ay halos wala ng pera. Nawala ang negosyo ng iyong ninong. Maraming utang. At ang isang kakilala namin sa ahensya ay nagsabi na mayroon benepisyo sa buwis para sa mga mag-ampon. Hindi kami nag-adopt dahil gusto naming maging magulang. Nag-adopt kami dahil kailangan namin ng dagdag na kita sa pamamagitan ng buwis. Tahimik akong nakinig. Hindi ko hinihingi ang iyong patawad, sabi niya. Alam ko na huli na para doon. Gusto ko lang na malaman mo na hindi ka mali sa iyong paniniwala.
Tama ka sa lahat. Nang isara ang tawag, nanahimik ako sa loob ng ilang minuto. Naiisip ko ang lahat ng taon, ang bawat Pasko na umupo kaming magkasama sa hapagkainan at nagkunwaring pamilya, ang bawat utang na loob na itinanim nila sa akin, ang bawat beses na sinabi ni Virginia na ako ay palad na pinili nila. Isang malaking kasinungalingan na maingat na itinayo sa loob ng 25 taon. Samantala, ayon kay Jessa, ang buhay ni Virginia ay nagpatuloy sa pagbabago. Si Christine, ang pinsan na siyang dahilan ng aking pagpapaalis, ay lumipat lamang ng 6 na linggo sa kwartong dating akin. Sinabi raw niya sa mga kaibigan na hindi siya komportable sa bahay na iyon, para akong nakatira sa loob ng isang kasalanan. Lumipat siya sa isang dormitoryo malapit sa kanyang trabaho. At ang kwarto. Nanatili itong walang tao. Walang nagbayad ng upa. Nanatiling blanko ang lugar na inakala ni Virginia na pupunuin ng mas kapaki-pakinabang na tao. Ngunit ang pinakamasama para kay Virginia ay hindi ang kalungkutan ng kanyang tahanan. Ito ang katahimikan ng kanyang social life, isang katahimikan na pinili ng komunidad para sa kanya, nang walang ipinag-utos na gawin ito ng sinuman. Isang taon pagkatapos ng gabi sa Caf Habana, nagising ako sa isang kwarto na puno ng liwanag ng umaga sa San Pedro, Laguna. Ang kwarto ay aking na ngayon, isang maliit na apartment sa loob ng 3 block mula sa tahanan nina Eleanor at Benedict. Nagbabayad ako ng 8,500 bawat buwan, kasama ang kuryente at tubig. May sarili akong PhilHealth at days coverage sa pamamagitan ng aking trabaho sa veterinary clinic ni E. Renato Aquino sa Santa Rosa. Binuksan ko ang bintana. Malinaw ang umaga. Ang hangin ng Laguna ay naiiba sa hangin ng Quezon City, mas presko, mas mahinahon, tulad ng isang lugar na hindi nagmamadali. Nang hapon ng ika-26 na kaarawan ko, nagtipon kami sa bahay ni Eleanor. Si Benedict ay nagluto, sinigang na baboy, pansit, at isang birthday cake na may simpleng dekorasyon. Si Carlo ay dumating ng maaga, na may daladalahing regalo na nakabalot ng masyadong maraming tape, tiyak na siya ang nagbalot. Si Jessa ay nagmaneho mula Quezon City, umabot ng hapon, puno ng tawanan at kwento. Wala roong formality. Wala roong performance. Wala roong sinuman na nagtatangkilik ng kanyang sakripisyo o nagbibilang ng kanyang mga utang. Kumain lang kami, nagtawanan, nag-usap tungkol sa mga simpleng bagay. Nang malapit na mag-ilaw ng kandila sa cake, dumating si Eleanor sa tabi ko at ibinigay ang isang maliit na kahon. Sa loob ay ang aking orihinal na hospital bracelet, isang maliit na puting pulseras na may nakasulat na Baby Girl Reyes, petsa ng aking kapanganakan, timbang at oras. Itinago ko ito sa loob ng 26 na taon, sabi ni Eleanor. Alam kong isang araw ay maibibigay ko ito sa iyo. Kinuha ko ang pulseras. Hinawakan ko ito ng maingat. At sa gitna ng ingay ng hapagkainan, ng amoy ng sinigang at ng tawanan ni Carlo at Jessa, naramdaman ko ang katahimikang matagal ko ng hinahangad. Hindi ko kinasusuklaman si Virginia. Hindi ko pinagsisihan ang mga taon ng pamumuhay sa Batasan Hills. Ang bawat sakit na iyon ay bahagi ng daang patungo dito, sa mesa na ito, sa mga taong ito, sa buhay na tunay na akin. Sa pagdating ng gabi, naglagay ako ng isang puting kandila sa aking bintana. Hindi ito para sa pagdadalamhati. Ito ay para sa pagkilala, na sa bawat sugat na gumaling, may liwanag na lumitaw. Ako si Maricel Santos Reyes. Anak ng isang babaeng naghintay ng 26 na taon. At ngayon, narito na ako, sa wakas, nasa tamang lugar.